Hello Ashland listeners! Nasa huling kabanata na tayo para sa araw na ito. Huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe sa mga new listeners natin. Like and comment kasi nababasa ko po ang mga komento ninyo. Grabe na ang mga eksena at alam kong excited na kayo kaya simulan na po natin. Naiinis na napatitig si Gretchen kay Demetrio, pakiramdam niya. Pinaglalaroan siya nito para tuluyan siyang umikot sa palad ng lalaki. Umirap siya bago humalukip-kip. Kahit na, hindi ka naman interesado sa kanya? Naniningkit ang mga mata niyang asik. Naalala pa niya ang reaksyon nito nang tanungin niya ang lalaki tungkol sa ibinigay niya. Walang saya sa mga mata nito at sinabihan pa siyang pag-iisipan nito ang bagay na ibinigay niya. Tapos ngayon, igigiit nito ang karapatan sa bata? Di naman masyadong makapal ang mukha ni Demetrio. Ngayon ko lang nakita ang laman ng papel, Gretchen. Naiwala ko to nung umalis ako ng apartment natin at kanina ko lang nahanap. I lied to you about my reaction that ayoko ma-disappoint ka, but it still happened. Hindi ko inaakalang ganito pala ang laman ng papel. I messed up. I'm sorry. Walang buhay siyang natawa. Hindi siya sigurado kung saan siya magagalit. Sa katotohanan bang muntik na itong mawiwala ang pregnancy test report o sa katotohanang nagsinungaling to sa kanya? Pero kahit alinman sa dalawa, parehong naiinis siya. Nagkapatong-patong na ang pagkayamot niya kay Demetrio na hindi naman niya nararamdaman itong mga nakaraan. Noong nakaraan, excited pa siyang malaman kung ano magiging reaksyon nito pero ngayon, naiinis lang siya at mas mabuti pa siguro na hindi na lang nito alam. Humakbang si Demetrio, palapit sa kanya. Baga siyang nataranta pero tila napako siya sa kinatatayuan niya at hindi nakaatras. Nanigas ang kanyang buong katawan nang dumapong isang kamay nito sa kanyang tiyan. Hindi niya maipaliwanag. Kahit na may suot siyang makapal na damit, ramdam niya ang init ng palad nito sa kanyang balat. Malakas ang tibok ng puso niya at hindi niya alam kung paano magre-react. Ang tanging nagawa niya lang iwasan ang mga mata nito. Lumaki si Demetrio na malamig ang pakikitungo sa lahat kahit pa nga sa pamilya niya, pero hindi niya mapigilan ang sarili na maging emosyonal habang nakadampi ang kanyang palad sa tiyan ni Gretchen. His child is inside the belly of the woman he loves. Ngayon lang siya naging ganito kasaya na halos nais niyang ipagsigawan sa lahat ang tungkol sa anak nila. But he knows he cannot do it even in the future. Their child's safety should come first and so is Gretchen. At ang tayong magagawa niya lang ng mga oras na yon, damihin ang buhay na nasa loob ng katawan ng asawa niya. I can't wait to see you soon, little one. Puno ng emosyon niyang bigas. Napatitig si Gretchen kay Demetrio, hindi niya mapigilang maantig sa ginagawa nito. Ang expectation niya magtatatalon to sa tuwa, hindi nangyari. Pero puno ng emosyon ng lalaki habang kinakausap ang anak nila na para bang naririnig na siya nito. Ilang sandali pa inalis na ni Demetrio ang kamay nito sa kanyang tiyan at ibinaling ang atensyon sa kanya. I know you're mad and I'm not forcing you to forgive me. I may sound dominant in this one pero sasabihin ko to ulit sa'yo, Gretchen. Hindi tayo maghihiwalay. There will be no divorce anymore, whether this time, after half a year, or in the next time. Napananok naman si Gretchen. Hindi siya nito hihiwalayan. Was it all because of the baby? At hindi ko sinasabi ang bagay na ito dahil lang dinadala mong anak ko. Mahal kita, Gretchen, at paulit-ulit kong sasabihin sa'yo, kahit pa magsawa ka na mananatili tayo mag-asawa hanggang sa tumanda tayo at hanggang sa kahuli-hulihan nating hininga. Dagdag pa nito na para bang nababasa nito ang laman ng isipan niya. Nakakainis naman. Kanina galit siya dito pero ngayon pakiramdam niya naglaho lahat sa isang iglap lang. Napapitlag siya ng hawakan ni Demetrio ang magkabila niyang pisngi at iniangat ang kanyang mukha para magsalubong ang mga mata nilang dalawa. Unti-unti bumaba ang mukha nito. Akala niya hahalikan siya ng lalaki sa labi pero dumapo ang labi nito sa kanyang noo at ginawaran siya ng isang madiin at masuyong halik sa parting yon. Kung gusto mong matulog dito kasama ang kapatid at pamangkin mo ngayong gabi, hindi kita pipigilan. I will fetch you tomorrow para makauwi tayo sa apartment. Napanguso siya sa sinabi nito. Hindi niya na alam kung anong isasagot niya. Kahit pa sa mga katagang lumalabas sa bibig nito, may pride din naman siya at yon ang pumipigil sa kanya ngayon para sagutin ang mga pahayag nito. Hindi mo rin kailangan na mag-alala. Kung ayaw mo kung kasama sa ngayon, hindi ako uwi sa apartment natin para maging komportable ka.
You can get mad at me for as long as you want. I can bear that. Gretchen, basta wag mo lang akong hiwalayan at tuluyang iwan. Pumasok na siya sa loob ng shop ng Kuya George niya. Sandali pang nag-usap sina Demetrio at George sa labas. Hindi niya alam kung anong pinag-usapan ng dalawa at pinili na rin niyang hindi alamin. Ilang sandali pa bumalik na sa loob ang kanyang kapatid. Umuwi na si Demetrio. Ayos ka lang ba? Tanong nito sa kanya. Tipid siyang ngumiti bago tumango. Ayos lang po ako, kuya. Pasensya ka na sa istorbo. Aniya sa mababang tono. Huminga na malalim si George bago umiling. Walang problema sa akin yan, Gretchen. Kapatid kita kaya ayos lang. Sino pa bang magdadamayan kundi tayong dalawa lang din? Lihim na pinagmasdan ni George si Gretchen bago nagsalita. Hindi ko alam kung anong pinag-awayan ninyong dalawa ni Demetrio, Gretchen. Pero bago pa lang naman kayo mag-asawa, kaya nasa phase of adjustment pa kayo sa ugali ng isa't isa. Lahat naman ng mag-asawa nagkakaroon ng di pagkakaunawaan. Galing kayo sa magkaibang pamilya at hindi pareho ang pamumuhay na kinagisnan ninyong dalawa. Subukan mo lang intindihin ang sitwasyon at mag-adjust kung kinakailangan. Pag-usapan yung problema kapag kaya nyo na at magiging maayos din ang lahat. Napatango si Gretchen. May punto naman ang kapatid niya. Napaisip siya sa kanilang family background at kay Demetrio mismo. Magkaiba sila. Sobrang magkaiba. At sa ngayon hindi pa niya kayang sabihin sa kapatid niya ang tunay na katauhan ni Demetrio. Hindi rin niya alam kung kailan siya magkakaroon ng lakas ng loob. Sigurado siya, mas talo lang tong mag-aalala sa kanya na aapihin siya ng pamilya ni Demetrio sa layo ng agwat ng estado nilang mag-asawa. Matulog ka na, Gretchen. Malalim ng gabi. Kailangan mo nang magpahinga. Bukas na lang ulit tayo mag-usap. Pukaw ni George sa lumilipad niyang diwa. Tumango siya at tipid ng umiti. Good night, Kuya George. Good night, Gretchen. Nang lumabas ng silid ang kanyang kapatid, naiwan silang dalawa ni JP sa loob. Mahimbing na itong natutulog kaya't maingat siyang humiga sa tabi nito para hindi ito magising. At siguro ay dahil na rin sa dami nang nangyari sa kanya ng araw na yon, mabilis lamang siyang hinila ng antok. Nagising si Gretchen sa maliwanag na sikat ng araw. Dahan-dahang nilinga ang tingin sa paligid, subalit wala na si JP sa tabi niya. Napatingin siya sa orasan at nakita niya na malapit na palang mag-alas 7 ng umaga. Akmang babangon siya nang pumasok ang nakangiting si JP sa kinahigaan niya. Good morning po, tita. Breakfast na po tayo? Anito at umupo sa tabi niya. Napangiti siya bago hinaplos ang maumbok nitong pisngi. Good morning, aniya sa paos na boses. Napasulyap naman si JP sa kanyang tiyan at nilagay doon ang maliit nitong palad. Good morning, baby ni tita. Mas lalo pang lumawak ang ngiti sa labi niya nang marinig ang sinabi ni JP. At dahil sa ginawa nito, naalala niya sa Demetrio. Nasaan na kaya ito ngayon? Maayos kaya itong nakauwi kagabi? Sabi po ni Daddy, bangon na daw po kayo. Tumango siya at umunat bago bumangon. Niligpit niya muna ang kanyang kinahigaan at naglinis ng sarili bago lumabas. Pagdating niya sa maliit na kitchen, napalis ang kanyang ngiti na makita si Demetrio na nakaupo sa mesa kasama si JP at Kuya George. Dahil matangkad ito at may magandang pangangatawan, nagmumukhang mas lumiit pa ang kusina sa presensya ng lalaki. Nang makita siya ni Demetrio, agad tong tumayo. Good morning, Gretchen. Halika na. Anito at pinaghanda pa siya ng upuan. Napasulyap siya sa kanyang kapatid na nakatingin sa kanila. Kahit may hindi sila pagkakaunawaan, ayaw niya namang ipakita sa kapatid niya dahil baka mag-alala ito. Busy pa naman to sa shop at ayaw niyang dagdagan pa ang alalahanin na lalaki. Kanina pa po ikaw hinihintay ni Tito Demetrio, Tita Gretchen. Kawawa nga po siya Sa car lang siya natulog kagabi dahil hindi siya kasya dito. Napalingon siya kay Demetrio nang marinig ang sinabi ni JP sa kanya. Ngayon niya lang napansin na ang suot itong damit ngayon, kapareho lang ng damit nito kagabi. Akala ko ba umuwi siya? Nagtataka niyang tanong sa kanyang kapatid. May munting ngiti sa labi nito bago nag-iwas ng tingin. Sinabi lang namin yon para di ka na mag-alala pa at makatulog ka ng maayos. Napanguso siya at lumingon kay Demetrio. Hindi niya alam kung seryoso ba ito o nagpapaawa lang para patawarin niya. Kumain ka na.
pag-iiba nito ng usapan bago napasulap sa kanyang tiyan. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin, nakasalubong ang mata ng kanyang kapatid. Mabuti naman at nasabi na ni Gretchen sa'yo ang tungkol sa pagbubuntis niya. Noon ko pa yan sinabihan na wag ilihim sa'yo at sabihin ka agad. Marahas na nag-angat ng tingin si Gretchen kay George. Sinubukan nitong pandilatan ng mga mata para patigilin, subalit wala sa kanyang atensyon ito at nakapako kay Demetrio. Ano po bang ibig ninyong sabihin, kuya? Tanong naman ni Demetrio. Kasi, nais kasi ni Gretchen na hindi muna sabihin sa'yo ang tungkol sa pagbubuntis niya. Bala ka sana niyang isurpresa sa paparating mong kaarawan. Kaswal na sagot ng kanyang kapatid. Dahan-dahan namang napatingin si Demetrio kay Gretchen. Kung nais siya nitong surpresahin sa kaarawan niya, then it would be next year dahil katatapos lang ng birthday niya bago sila nagpakasal. In his calculation, nakapanganak na si Gretchen sa susunod na taon. It doesn't add up, right? Di naman makatingin si Gretchen kay Demetrio. Dahilan lang naman niya yun sa kanyang kapatid. Katunayan, hindi niya alam kung kailan ang kaarawan ng asawa niya dahil halos wala naman siyang alam tungkol sa lalaki. Sigurado siya ngayon na pagtanto na nito na balak nga niyang itago noon ang pagbubuntis niya dito. Napatikim si Demetrio at halos mapatalon pa siya sa gulat nang dumako ang braso nito sa kanyang balikat at inakbayan siya. Ang sweet naman pala ng asawa ko kung ganoon. Anito sa isang malambing na boses. Ilang beses siyang napanunok bago mabilis dinampot ang baso ng tubig at inisang lagok. Buong agahan siyang di komportable. Tanging sina Kuya George at Demetrio lang ang nag-uusap. Abalang isipan niya sa kunong isasagot niya mamaya kapag kinwestiyon na siya ni Demetrio. Aalis na po kami, kuya. Maraming salamat sa agahan. Magalang na paalam ni Demetrio. Nakangiting tumango si George. Walang anuman, Demetrio. Mas mainam nga na nagkasabay tayo sa pagkain. Siguro mas okay kung gagawin natin to paminsan-minsan. Napalingon siya kay Demetrio. Isang simpleng agahan lang ang ihanda ng kanyang kapatid kanina. Habang kumakain sila, nag-aalala siya na baka tanggahan niyo ni Demetrio dahil hindi sanay sa pagkain pero nagulat na lamang siya nang wala itong reklamo at wala ring bakas ng disgusto sa mukha ng lalaki. Wala po problema sa akin, kuya. Tuloy na po kami. Sige, mag-ingat kayo sa daan. Hinatid tanaw ni George ang sasakyan ni Demetrio na paalis ng kanyang fruit stand. Pinagmasdan niyang maigi ang dalawa mula pa kagabi. Nung una niyang makita si Demetrio, nakaramdam pa rin siya ng pag-aalala kahit pamukhang desente ang lalaki. Pakiramdam niya, may madilim na aurang nakapalibot dito at mukhang mahirap tong pakisamahan. Pero nang makasama niya ito sa maikling panahon, napagtanto niya na mabait naman pala to kay Gretchen. Noong mga panahon na pinagtulungan ni na Uncle Ramon at mismong ina nila si Gretchen, pinoprotektahan itong kapatid niya. Siguro kung sa ibang pamilya pa nangyari ang bagay na yon, may masasabi nitong masama kay Gretchen pero wala siyang narinig mula sa asawa nito at mismong pamilya. Bagkos, nanatili ang mga to sa tabi ni Gretchen. Kahit na hindi niya nakitang dumalaw agad si Demetrio noong naospital ang kapatid niya, dahilan para makaramdam siya ng pagkadismaya sa lalaki. Bumawi ito na makalabas na si Gretchen kaya nakahinga siya na maluwag at nabawasan ang pag-aalala niya. Kagabi lang ramdam niyang may tampuhan ng dalawa, kaya nga sinabihan niyang umuwi na muna si Demetrio pero imbes makinig sa kanya, nanatili to sa lugar niya at sa sasakyan na tulog para makausap si Gretchen kinabukasan. Huminga siya ng malalim bago napailing. Sana nga maayos lang ang mga ito. Kung ano mang pinagtatalunan ng mga ito, sayang naman kung magkakahiwalay ang dalawa. Habang nasa sasakyan sila, tahimik lang si Gretchen. Hinihintay niyang sumbatan siya ni Demetrio tungkol sa pagtatago niya sa pagbubuntis niya. Pero nakarating na lang sila sa apartment complex nila, wala siyang narinig sa lalaki. Nang palihim naman niyang sulyapan na ekspresyon nito, maaliwalas naman ang mukha ng asawa niya at mukha pang ang masaya. Hindi tuloy siya sigurado kung itutuwa ba niya yon o ikakabahala. Ayos ka lang ba kung ikaw lang mag-isa dito? Tanong ni Demetrio sa kanya nang makarating sila sa pintuan ng apartment unit nila. Napanunok siya bago napatingin sa lalaki. Seryoso pala talaga ito sa sinabi nito sa kanya na hindi muna ito titira kasama siya hanggat ayaw niya. Pero ilang sandali pa napakunot noo siya. Kung hindi titira si Demetrio kasama siya, saan tutuloy? Uuwi ba ito sa mansyon nito? Siguro.
Paano kaya nito natitiis na tumira sa isang simpleng tahanan gayong isa itong bilyonaryo? Napatikim siya bago nagsalita. Okay lang ako. Sanay akong mag-isa. Aniya sa malamig na tono. Nakita niya ang pag-angat ng sulok ng labi ni Demetrio. Ganun ba? Pwede mo namang sanayin ng sarili mo na hindi mag-isa, Gretchen. You just have to say the word. Walang emosyon siyang ngumiti bago inirapan si Demetrio. Gaya ng sabi ko, sanay akong mag-isa, kaya ayos lang sa akin hindi kita kasama. Kahit na ganon ang sinabi niya, hindi pa rin nagbago ang saya sa mukha ni Demetrio at nagkibit balikat lang. Okay, if you say so. Basta kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang kumatok sa pintuan ko. I will be living in the unit next to you for the meantime. Anito sabay turo sa apartment unit na nasa katabi lamang ng sa kanila. Marasyang napalingon sa pwesto nito bago pinukol na isang nagtatanong na titig si Demetrio. Hindi ba may nakatira dyan? Naguguluhan niyang sambit. Yup, nasa na sila? Kunot noon niyang tanong. Nagbabakasyon for the meantime? Kaswal nitong sagot. Sarkastiko naman siyang tumawa. Ano daw? Pinagbakasyon? Nababaliw ka na ba? Huminga na malalim si Demetrio bago seryosong humarap sa kanya. I will be crazy if I'm away from you. And since ayaw mo pa ako makasama, naghanap ako ng paraan para mapalapit pa rin ako sa iyo at sa anak natin. Huwag kang mag-alala, hindi kita guguluhin, Gretchen. Hahayaan kitang makapag-isip. Kung ayaw mo ako makita, hindi ako magpapahalata na nandito lang ako sa paligid mo. Ayos lang na hindi mo ako makita basta mapagmasdan kita at mabantayan ang kalagayan ninyong dalawa ng anak natin. Nasapo niya ang kanyang noo. Di na talaga niya alam kung ano ang gagawin niya sa lalaking ito. Kaya ginamit mo ang pera mo para masunod ang gusto mo? Natigilan si Demetrio sa naging tanong niya at nag-iwas ng tingin. May pera ako, Gretchen, kaya't normal lang na gagamitin ko yon. I'm not bragging dahil ayaw mo ng ganon at hindi ka interesado sa pera ko but I still used it for my own happiness. Wala namang masama doon, di ba? Napatango-tango siya. Yeah, right. May pera ito at kaya nitong gawin ang lahat. At ngayong alam na niya ang tunay nitong katauhan, hindi na tinatago pa ni Demetrio kung anong nais itong gawin. Hindi mo na kailangan pang tumira dyan sa kapitbahay natin. Ikaw naman may-ari nitong apartment kaya karapatan mong tumira dito, ayaw mo man o hindi. Aniya nang di man lang to tinatapunan ng tingin. Isang maliit na ngiti ang pilit na sumilay sa labi ni Demetrio, na agad naman niyang pinalis at pilit pinaseryosong ekspresyon. Sigurado ka? Baka napipilitan ka lang. Lihim namang napairap si Gretchen. Buti naman alam nito. Pero wala naman siyang balak maging tampunan ng chismis sa buong apartment complex. Ano na lang ang sasabihin mo sa mga kapitbahay natin kapag nakita ka nilang tumira sa kabilang unit? Sasabihin nila ayaw kitang patirahin sa bahay dahil masama ang ugali ko. Hindi mo ba naisip yun? Muli na namang natigilan si Demetrio sa sinabi ni Gretchen. Bago bumuntong hiningang tumango. Sorry, di ko naisip ang bagay na yun. Di na sumagot pa si Gretchen. Pagkos, binuksan niya na ang pinto at naunang pumasok sa loob. Sinadya niya rin talagang doon na patuluyan si Demetrio kasama niya dahil nais niyang subukan kung hanggang saan ang kaya nitong gawin na makisama sa isang babaeng hindi kagaya ng estado nito. Thank you for letting me in, Gretchen, biglang sabi ni Demetrio. Kunot noon naman siyang napalingon sa lalaki. Bakit ka naman nagpapasalamat? Ilang sandali siyang tinitigan ni Demetrio bago umiling. Nothing. I just want to thank you. Kahit hindi niya magets ang mga sinabi nito, pinili na lang niyang manahimik at dumiretso sa kanyang silid. Nakaiga siya sa kanyang kama nang maalala niya si Kendra. Sakto naman natatawagan niya sana ang babae nang maunahan siya nito. Gretchen, kamusta yung in-applyan mong dubbing? Natanggap ka ba? Usisa ng babae. Napabuntong hininga siya bago sumagot. Di ako natanggap. Bakit naman? Gusto mo ba tawagan ko si kuya para tulungan ka? Masigla nitong tanong. Napailing na lang siya. Ano na lang kaya ang magiging reaksyon nito kapag nalaman ng babae na ang kapatid din ito mismo ang humarang sa audition niya? Hindi pasok ang boses ko sa hinahanap nila. Pagsasinungaling niya. Ganun ba? Sayang naman. Malungkot itong sambit. Ayos lang. Marami pa namang iba dyan. Oo nga no. Tawagan mo ako kapag mag-a-apply ka ha. Sasamahan kita. Ako magiging driver mo.
Anito at bumalik ng sigla sa boses. Okay. Ilang sandali pa silang nag-usap bago sila nagpaalam sa isa't isa. Nais niya sana ikwento sa babae ang tungkol sa nalaman niya kay Demetrio pero napagtanto niya mas mainam na personal na lang niyang sabihin lalo pat involved din ang kapatid nito. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga bago napatingin sa mga production company na po pwede niyang applyan. Ngayong nagkaalaman na sila, mas lalo lang siyang nabigyan ng rason para tuluyang iwan ang kumpanya ng asawa niya at maghanap ng ibang mapagkakakitaan. Maraming salamat po sa nakinig ngayong araw. Dito na po muna nagtatapos para sa araw na ito. Exciting na ang mga paparating pang kabanata kaya wag po kayong bibitiw. Magkita-kita po ulit tayo bukas. Keep safe guys. God bless us all. Bye!